Hello po, kumusta po mga dude? Ayos lang po ba kayo dyan? Sa lahat po ng mga Virgo sign bago bumabalik at mga cross watchers mga dude. So ito pong reading po ninyo mga dude, ito pong mga mensahe ay magsisilbing guidance, gabay. Ayan po. Bago ko gumawa ng financial decision ngayon pong second week ng February. Ayan o, power of prayer. Yan, 'di ba? Sakto talaga. Synchronize yung mensahe sa inyo. 'Di ba guidance? Yung prayer po ninyo. Yan po yung makakatulong sa inyo. Ito po yung magiging gabay po ninyo bago po kayo gumawa ng financial decision second week ng February. Advice din sa inyo na quiet retreat. Ito po yung guidance po sa inyo, yung gabay po sa inyo, mga dude. Ito po yung guidance o gabay po sa inyo ng Divine Universe bago po kayo gumawa ng inyo pong financial decision. Focus on your priorities. Ayan po yung paalala sa inyo. Kung meron man po kayong kailangan gawing desisyon na may kinalaman po sa inyo pong pera, trabaho, career, negosyo, online platform, ano man po yan na pinagkakitaan po ninyo or basta tungkol po sa financial decision. And po ito po yung gabay po sa inyo, guidance, mga dude, second week ng February. Basahin ko po yung mensahe po sa inyo. Give this situation to God for uplifting and healing, and be open to miracles. Heaven's unlimited resources, love, and answers are awaiting your prayers. Be sure to act upon the divine guidance God gives to you in response to your prayers. Yan po yung guidance. Okay? Yan po yung gabay o yung paalala po sa inyo bago kayo gumawa ng financial decision. Focus on your priorities. So kung ito po bang decision na gagawin po ninyo, sabihin na natin sa career, sa trabaho, sa negosyo, ano man po yan na creative projects, maaaring kailangan nyo rin pong alamin bago po kayo magdesisyon tungkol dito. Kung ito po ba ay kasama po sa priorities po ninyo. Ayan o. Where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you, which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. Yan po. Siguro nga kasi kung kayo man po talaga ay may kailangang pagdesisyonan tungkol po sa inyong pinansyal, ngayon po lalo na ngayon pong mataon na second week ng February na may pinagdaraanan po kayong ganyan at napakahirap pong magdesisyon, talagang magkakaroon ka ng anxiety, hindi maiiwasan, makakaramdam po kayo niyan. Pero kapag po kayo ay talagang yung magiging decision po ninyo ay alam po ninyo na kasama po yan sa priorities po ninyo, talagang gagaan yung pakaramdam po ninyo at magkakaroon ka ng confident, more confident, even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. Talagang gagaan yung pakiramdam po ninyo, matatanggal yung anxiety o yung kung ano man pong hindi magandang pakiramdam. Ayan po yung hindi talaga kayo mapakali. Parang ganun po. Hindi, mabigat sa isip, mabigat sa dibdib. Yan po. So, mawawala yun. Kasi nga, focus ka. Ayan po, mga dude. So, makakatulong po yun. Yung kayo po ay manalangin. Ayan power or prayer. Ipanalangin, ibigay nyo po yung sitwasyon po ninyo. Yung hirap ng desisyon po ninyo, yung bigat na nararamdaman po ninyo, lalo na sa yung sitwasyon at yung kailangan po ninyong pagdesisyonan sa pera or sa kung ano man po yung financial
pressure na meron kayo sa ngayon, yung sitwasyon po ninyo ay ibigay po ninyo yan kay God, sa Divine Universe, sa higher power, sa Creator, ano man po yung tawag po ninyo, no judgment po tayo dito. So, power of prayer, yan po yung guidance, no? Ayan po yung gabay po sa inyo, paalala sa inyo. Mga dude, bago ka gumawa ng financial decision, alamin po ninyo yung decision po ninyo, financial decision ay naka-align po ba yan sa inyo pong mga priorities, sa inyo pong goals sa buhay, lalo na sa pera, sa financial. Alright, so ang isa pa pong gabay o paalala sa inyo ay, ayan, quiet retreat. Okay, so isa pa pong gabay o guidance po sa inyo o mensahe sa inyo ay quiet retreat. It's time to disconnect. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. O, diba? Tugman-tugma sa inyo pong energy. Okay? Sa reading po ninyo dito na ano nga bang susunod mong gagawin. O yung kayo po ay magdi-disconnect. Yung po yung magkakaroon ka ng tahimik na oras para sa sarili mo. At mapoproseso ng maayos kung ano yung mga dapat talagang pagtuunan mo ng isip, ayan po. Saka dapat mag-focus bago ka gumawa ng financial decision, ano yung mga dapat pong isaalang-alang, ano yung mga dapat mong isipin. Ayan, mapoproseso ng maayos, mga dude. So, akalaan nyo itong tatlong mensahe sa inyo ay napaka-importante niyan at malaking tulong yan sa inyo kung kayo po ay magre-resonate dito. Mga dude, sa mensahe sa inyo. Wag po kayo mag-alala, mga dude. Magiging maayos. Magkakaroon ka ng clarity, magiging maayos kung anong susunod mong gagawin or ano yung dapat mong maging desisyon. Dito po sa denial, maari pong kaya hindi kayo makapag-desisyon. Kaya maaaring mahirap sa inyo magdesisyon. Basta tungkol po ito sa financial, okay? Financial decision po ninyo. Dahil nahihirapan kang harapin yung katotohanan o yung reality o yung totoong nangyayari sa kasalukuyan. Not facing truth. Isang clue din po yan. Gamitin po ninyo ang inyo pong discernment, intuition. Maaari din po makatanggap kayo ng maaari din po makatanggap po kayo ng spiritual downloads o mga mensahe mula po sa inyo po mga ancestors na gumagabay po sa inyo. Maaring idaan po sa telepathic, yan po, sa panaginip, dreams, o sa mga songs, sa mga lyrics ng songs. Yan po, awit, kanta, yan po mga dude. Maring ito po yun, maging gabay po ninyo para bago ka makapag-desisyon, ayan po, bago ka gumawa ng financial decision, ay magkaroon ka ng mga hint. Ayan po, makatanggap ka ng hint, ng clues. Yan po, bago ka makapag-desisyon ay magkakaroon ka ng clarity. Okay? Divine guidance. Telepathic, pwedeng idaan yan telepathically, dreams sa panaginip, or songs. Yan po. Yung maririnig po ninyo na title o lyrics basta sa songs. So, hingi tayo ng angel numbers, lucky numbers. Meron kayong number 9, 6, 11, 13, 5, 18, 4, 14, 20, 2, 12, 8, at number 10. Okay? Sana po ay magkaroon kayo ng clarity bago kayo gumawa ng financial decision. Expect the unexpected. Diba? Yan po yung mga gabay po ninyo. Hindi nyo yan inaasahan na talagang matatanggap po ninyo sa eksaktong araw, eksaktong oras. Yan po.
eksaktong lugar o sitwasyon. Expect the unexpected. Yan po. Wow, yung mga gabay, yung solusyon, epiphany, magkakaroon kayo niyan, clarity, epiphany, aha moment. Yan po, kasi nakita ko dito sa expect the unexpected ay yung the tower. Sa tarot cards, the tower, expect the unexpected, yung hindi mo talaga ito inaasahan. Talagang magugulat ka na magiging maayos ang lahat, yung magiging decision mo ay talagang hindi ka rin makapaniwala sa magiging decision mo at magiging resulta, outcome, mga dude, na dito po, high vibe ito, high frequency itong expect the unexpected kasi hindi mo inaasahan na napakaganda ng mangyayari. Magiging resulta ng inyo pong magiging desisyon. O, diba? Mga dude, hindi mo pagsisisihan. Alright, so ano man po yan, o gusto nyong gawin, o next step, financial decision ay talagang hindi mo inaasahan na magiging ganun pala ka ganda ang magiging resulta. So, ayan po, maraming salamat po. Lalo-lalo na po sa mga patuloy pong sumusuporta, sa mga solid po na nanonood pa rin po, nagko-comment, sa mga nagle-like, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa susunod po.